Our topic tonight is Revelation, or from Revelation chapter 13, 11 to 18. This is the continuation of the discussion on the beasts of Revelation chapter 13. We tried to discuss the first beast, yun nga na Antikristo, and then we will try to discuss the second beast or another beast of Revelation chapter 13. So ito po ang mga talata. Revelation 13 verse 11. Then I saw another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and spoke like a dragon. And he exercises all the authority of the first beast in his presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose deadly wound was healed. He performs great signs, so that he even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men. And he deceives those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and live. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark of the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, for his number is 666. May the Lord bless his word. Now, let's start by comparing the first beast to this second beast. Okay? Comparison between the two beasts. Now, the first beast came out from the sea. The second beast came out from the earth. Yun ang very significant na comparison nila, or sabihin natin contrast nila or difference nila. Ang unang hayop na nakita ni Apostol Juan, nagmula sa dagat. Ang pangalawang hayop na nakita na niya ay nagmula sa ilalim ng lupa. So, alam naman natin na ito ay pangitain, hindi naman ito literal, at ito ay may pinagpapakahulugan. Katulad ng napag-aralan na nga natin nung nakalipas, you just try to review that, and then makita nyo na yun ay isang kaharian, a political kingdom na dinescribe nga doon. And then of course, ang susunod na, may bearing ito sa tinatawag religion. Okay? So, ito ang sabi ng verse 1. Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. So, medyo na-discuss na po natin ito, mga kapatid. So, doon sa mga medyo hindi nakuha ito, balikan lang po ninyo yung first part, the first part of the discussion. So, ang unang hayop na nakita ni Apostol Juan dito ay nagmumula daw sa dagat, rising out of the sea. And then, ang pangalawang hayop na nakita ni Apostol Juan ay nagmumula out of the earth, mula sa ilalim ng lupa, or mula sa lupa. And he had 2 horns like a lamb and spoke like a dragon. Now, of course, ang description sa kanilang physical feature, quote-unquote, iba, magkaiba ito. Ito parang dinescribe lang na may 2 sungay na parang sungay ng karnero o ng kordero, at nagsasalita na parang dragon. At alam naman natin, ang dragon ito ay Satanas. Now, so let's go sa tinatawag symbolisms, and we'll do a little interpretation. Again, remind ko po kayo,
Dito sa tinatawag nating eschatological study or the study of the last things, whenever we have that interpretation, hindi tayo na dito nagpapakita na parang very dogmatic tayo na ito na nga. We must learn how to distinguish between doctrine and views. Okay? Views. Views of interpretation and doctrines. We should know how to give difference to that. Kasi kung hindi tayo hindi natin alam yon, magiging tayong parang, anong tawag dito? Dogmatically critical. Dogmatically critical, which is not good. It's not a good spirit. Ang ganon, na kung hindi naging ayon sa iyong pagpapakahulugan ng mga talata o isang talata, then parang i-disown mo na siya o parang i-separate mo na siya. That's not good. That's not good. Actually, ang katotohanan mga kapatid, habang nandito tayo sa lupa, ganitong kalagayan natin, wala nang matatawag na talagang perfect 100% without error na mga interpretational views. Okay? Ang doctrine, alam natin, solido yon. Pero interpretational views ay talagang mayroong tinatawag na mga subjective. Kaya nga, mayroong mga views na kung minsan ay hindi nagkakasundo, pero ang espiritu ay maayos. Okay? So, paalala lang po yan. So, we come to symbolisms and interpretation. Out of the sea symbolizes of people in political turmoil. Okay? Ang karagatan kasi ay in-interpret ito o kaya pinagpapakahulugan ito na parang magulo, maingay. At ito ay picture o larawan ng magulong kalagayan ng politics sa buong sanlibutan. At totoo nga yun. Alam natin yun. Kahit na anong klaseng sistema ng paggogobyerno, doon sa tinatawag nating democratic form of government, communistic form of government, itong tinatawag pa nating monarchical government o monarchical kingdom, parliamentary form of government, or any kind of government, habang ang namumuno dyan ay tao, imperfect na tao, wala nga ng perfectong pamamahala or governments. And so, nandyan ang chaotic na sitwasyon. So, there are political turmoils. At habang lumalapit ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, makikita natin ito na talagang dumarami, nag-aalsa, ika nga, ang ganitong klaseng kaguluhan. In fact, kung naalala ninyo, nagsabi ng Panginoon, there will be rumors of wars, there will be wars. Nandun ang girian. Naalala ninyo? Ang girian. Girian ng mga bansa. Ang iba, nagpo-posisyon kasi. Nagpo-posisyon. Siyempre, while they are saying peace sa kanilang mga bibig, but actually, they are aiming for wars. They're aiming for domination. Makikita naman ninyo, ang mga pagpwesto nila. So makita nyo yan. So, kunting observation lang sa tinatawag nating geopolitical arrangement or alignment, makikita natin ito. That this governmental, sabi natin, powers or system will be in higher kind of turmoil. So, out of the sea. Ngayon, out of the political governmental troubles will come out a kingdom of the Antichrist. At ito ang diniscuss natin na one world government, kung naalala ninyo. Meaning, may tatayo na isang pamamahala and he will govern the whole world. A one world government. And
Doon, binanggit na rin natin sa first part ng preaching na ito, mayroon itong pundasyon or structural foundation or foundational structure, strength and scope ng Babylonian Empire. Isang malakas ito na kaharian noon na pinamunuan ng Iraq, of course. It was Nebuchadnezzar, Belshazzar, and so on. At ito ay nakita na rin natin na pinagpakahulugan ito ni Daniel sa chapter 7 in the book of Daniel as the lion. Okay, so if you review the first part, madaling maintindihan ito. The Medo-Persian, the bear, and then the Grecian Empire, the leopard. Okay? So, napinamunuan naman ito ni Alexander the Great. So, in the last days, itong kingdom or government will increase in power and become a one-world government which will be led by the Antichrist. So, diniscuss na rin natin ito na itong present government, magkakaroon ito ng parang pagkakaisa. Of course, mag-a-align ito. And you will be excited. You will, makita nyo ang excitement dito kung nakikita nyo ang positioning ngayon ng mga bansa. They are aligning sa kung sino ang pwedeng maging kakampi nila. Just recently, nakikita ko, o kangina, napakinggan ko na sabi ng ating presidente, kailangan ang Facebook ay makipag-usap. Makipag-usap sa kanya, ang namumuno doon sa Facebook. Kasi nga, medyo may issue doon na ang ating pamahalaan tungkol sa pagpapahayag ng kanilang advocacy against the leftist group ay parang gustong pakialaman itong Facebook. Kung naalala ninyo. And then, of course, naalala ko agad yung pangyayari a month before of the pandemic, nag-resign itong mga CEO ng mga malalaking kumpanya. Kasama doon ang si Bill Gates from Microsoft, and then itong ang sa Facebook baga? Oo, nalimutan kong pangalan yan. And then ang sa AI sa artificial intelligence, and then ito rin ang sa Tesla. So nag-resign ito sila more than 1,000. And then aywan ko kung bakit nag-resign sila. So later on I was informed na ito ay nagkaroon ng alliances. So parang ganoon na nga ang nangyayari ngayon. Saan ka papanig? So there is the possibility of controlling communication. Oo. Kung pag-aralan ninyo ang tungkol sa geography ng Israel, meron ding tinatawag doon na yung Gilead, Ramoth Gilead. Yun ang kasi ang dinadaanan ng mga nagdadala ng mensahe. So anyway, mga tidbits ito ng pananaw na kung saan makikita natin na ang communication highway ay talagang may gustong mag-control niyan. Okay. So, itong one world government, mga kapatid, ay pamumunuan nga ng Antikristo. And maybe kung tulutan tayo ng Panginoon, we will try to analyze also na pagdating natin sa Revelation chapter 16, may lulusob doon ng mga kingdoms of the east. Remember, kingdoms of the east. Meaning, it seems na parang dalawang faction na lang. Dalawang grupo na lang. One is from the east and one from the west. Okay? Alam naman natin kung sino mga taga-west na yon. So anyway, ito na po tayo. Some called it as the New World Order or Deep State, etc. Tinatawag din ito ng Committee of 300 na doon sa aklat na yon ang namumuno daw doon si Queen Elizabeth II. At may mga binanggit doon na mga pangalan talaga. Basahin lang ninyo ang aklat na yon. At makikita nyo na ito ay tinatawag na Committee of 300, the One World Government, or the Illuminati, or Deep State, and so on. Now, sa Daniel chapter 7, verse 7, medyo konting review rin dito, nakita natin
dinescribe ito ni Daniel ang fourth beast, which is of course, alam natin, he is trying to tell us about the Roman Empire. The Roman Empire, na of course, ito ay, sabi dito, iba kaysa nakalipas na mga beasts. Okay? After this, I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, exceedingly strong. It had huge iron teeth. It was devouring, breaking in pieces, and trampling the residue with its feet. It was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Now, sa mga nag-aral nitong prophecy na ito at kinukumpare nila sa fulfillment or historical fulfillment, ay talagang walang pasubali na nagkukonklud sila, ito nga ang Roman Empire, na talagang naghari sa sanlibutang ito at talagang naging mabangis na paghahari nga ito. And then, of course, it dies by itself. Wala namang nakatalo sa kanya. That's why, ang mga nagsipag-aral nito, ang darating daw na kaharian or one world government, ito yung tinatawag na revived Roman Empire. Meaning, nandyan pa rin sa West, nandyan pa rin sa kanlungan na parte. Western nations po ito. Some call this coming kingdom or one world government as the revived Roman Empire. It will not come from China. It will not come from Russia. They are not from the West. Di ba? Kaya huwag kayong matakot, tayong mga Pilipino, kung medyo ang alignment ngayon ng Pilipinas, ay dito tayo nakadako sa East. Alignment natin sa silanganan. Yon. Alignment natin sa China or sa Russia. Ganon. Anyway, masabi ko po sa inyo, ang talagang kakalaban sa Western nations in the last days, itong mga taga-silanganan, marahil ang Russia ay magjo-join forces with China and they will be counted as the kingdoms of the East also. So, hindi natin alam, pero itong mga bagay na ito ay nakikita natin development. Okay? Ngayon naman, alam ko na hindi rin ito alam ng mga namumuno natin. Hindi ito nila alam na ang Diyos ang gumagawa ng mga bagay na ito. Di ba? Allowing these things to happen. But let us not forget Daniel chapter 4 verse 17 na pinag-aralan na rin natin, na talagang ang Panginoon ang namumuno sa lahat ng kahariang ito. At siya, kung sino ang gusto niyang ilagay doon, then yun ang inilalagay niya. Okay? So, these are thoughts, these are things na dapat naintindihan po natin. So, sa symbolism doon, yun nga ay matatawag nating political in nature. Meaning, may kakaroon ng one global political system, a conglomeration of nations na pamumunuan ng Antikristo. And then, ito namang out of the earth, ang second beast ay lalabas mula sa sanlibutan, out of the earth. So, ano kaya ang ibig sabihin nito? Kasi ang lumalabas doon sa bottomless pit, out of the earth din yun, di ba? Mula sa earth. Mayroon naman talagang mga nilikha dyan sa ilalim ngayon na mga demonic spirits. Ang iba nga nakakulong. So out of the earth symbolizes satanic religion. Okay. From all religions of the world, mga kapatid, will come out a one world religion. Medyo region ang nilagay natin dyan. Religion yan. From all religions of the world will come out a one world religion that will be headed by the false prophet or itong tinatawag the second beast. Okay? So mayroong political aspect at mayroong religious aspect
itong tinatawag nating pamumuno ng Antikristo. Tandaan po ninyo, kahit na ang mga komunista na-realize nila na hindi pwedeng alisin itong tinatawag relihiyon or pananampalataya, tawag nila, di ba? Bagamat noon, pinagpipersecute ng mga communists ang mga nagdadala nitong Christianity and they were really persecuted dahil sabi nila opium ito. Ito ang opium sa communism. But later on, this one world government will realize na inevitable itong tinatawag the religious aspect. Kaya nga, mayroong ganitong aspeto. A one world government and one world religion. Now, ano ang gagawin nitong second beast na mamumuno sa one world religion? Ano ang kanyang gagawin? Sabi ng verse 12, he will cause the people of the earth to worship. The beast, yung Antikristo. The first beast. So meaning, para itong spokesman na i-recommendar niya ang kagalingan nitong Antikristo at kanyang gagawin na ang lahat ng mga tao sa sanlibutan ay magsamba sa Antikristo. Sa paanong paraan? Paanong paraan niya ito magagawa? Hindi naman niya pwedeng pilitin siguro. Magkakaroon siya o may gagawin siyang mga deceitful signs and wonders. Gagamitin niya ito para dayaan ang maraming mga tao. Ito ay makikita natin sa verses 13 and 15. So, tingnan natin ang mga verses na ito. Sabi ng verse 12, and he, itong second beast, ang false prophet, he exercises all the authority of the first beast in his presence. Meaning, ang kapangyarihan na ibinigay ni Satanas doon sa Antikristo, sa first beast, ay yun din ang gagamitin nitong false prophet sa presensya ng Antikristo. At gagawin niya ang sanlibutan at ang mga ninirahan doon na magsamba sa Antikristo. Grabe, ano? So, paano niya ito gagawin? Sabi ng verse 13, he performed great signs so that he even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Gagawa siya ng mga kababalaghan. Gagawa siya ng mga milagro. In fact, magpapaulan siya ng apoy. Grabe, ano? Gagawin niya ito. Parang kukopyahin niya yung ginawa noon ni Elijah. Di ba? Gagawa siya ng milagro. And then, sabi ng verse 14, and he deceives those who dwell on the earth by those signs. Tandaan po ninyo yan. Gagamitin niya ang mga milagro para dayaan ang mga naninirahan sa sanlibutan. Okay? Pero ito naman, ibinigay lang sa kanya, which he was granted to do in the sight of the beast. Telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and live. Now, verse 15, he was granted power to give breath to the image of the beast. Grabe, no? Kaya niyang buhayin. That the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. Kaya niyang buhayin ang ginawang estatwa or icon ng Antikristo. Now, mga kapatid, hindi ito parang surprise sa atin. Naalala ninyo ang Panginoong Jesucristo nang pinaalalahanan niya ang kanyang mga disciples sa pamagitan ng pagsagot sa kanilang mga katanungan doon sa Matthew 24, sinasabi niya doon ang isa sa mga tanda. Kasi may 3 questions doon. Ang isa sa katanungan doon ng kanyang mga apostles, what are the signs of your coming? And then, isa doon, ang pagbanggit ng Panginoon na may darating na mga false Christs, may darating na mga peking propeta, at sila ay magpapakita ng mga dakilang tanda at mga milagro. Para ano?
para mandaya. Kung pwede pa daw, pati ng mga elect. At sabi ng Panginoon, see, I have told you beforehand. So mga kapatid, alam natin na sa ating kasalukuyang panahon, nandito na itong mga false prophets na ito. In fact, matagal na yan, of course, pero lalong dumarami sa ating kapanahunan ngayon. Ang tao ay nagiging mas concerned sa miracles kaysa doon sa Diyos na naggumagawa ng milagro. Di ba? At maraming nahahatak dito sa mga gumagawa ng milagro, mga miracle workers daw. Nako, may mga crusade pa yan, may mga tao na dati mga may sakit na pulyo, tapos may dalang mga nitong mga kwan nila, yung alalay nila sa kanilang katawan. Yung kahoy baga na nilalagay nila dyan, nalimutan ko ang word doon. Ngayon, mga crutches rather, mga wooden crutches o kaya metal crutches. Ngayon, sa panahon ng kanilang crusade, nakakalakad yung mga tao. Nakakalakad. At maraming mga naniniwala na ito nga ay mula sa Diyos. Subalit, pagkatapos ng ilang araw, kahit na isang araw lang, muling bumabalik sa pagkapulyo. Naalala ko noon, may nag-attend sa amin dito na sabi niya sa akin, bakit pastor, hindi ka nagkakaroon dito ng miracle healing? Miracle healing. Sabi ko, bakit? Sabi na nandyan sa Bible, kailangan mayroong power ka to heal. Tapos sabi niya ako, nag-attend ako dyan sa ganito. Nag-attend daw siya doon nang pumunta itong isang grupo, yung Jesus Miracle Crusade. Pagkatapos, nag-attend siya. Sabi niya, pastor, nakalakad talaga ako. Siya, nakakrutches. Sabi niya sa akin, nakalakad talaga ako. Literal talaga nakalakad ako. Pero ang tanong ko sa kanya, bakit ngayon, nakakrutches ka pa rin? Sabi na pagdating ko ng bahay na wala na ang kapangyarihan. Ang kapatid, grabing pandaya. Grabing pandaya. Pero sabi ng Panginoon, noon pa man, na talagang mangyari ito, lalo na in the last days. And of course, si Apostle Paul, sinabi rin ito sa 2 Thessalonians. Okay, basahin natin 2 Thessalonians chapter 2, verse 9. The coming of the lawless one, itong Antikristo, is according to the working of Satan. Okay? With all power, signs, and lying wonders. Back up ito ng mga padaya o mga daya na mga milagro. And with all unrighteous deception, sabi ng verse 10, among those who perish, because they did not receive the love of the truth that they might be saved. So, talagang pandaraya ito. Global na decision o na deception. At ang madadayaan nito, sino? Those who perish. Meaning mga napapahamak. Bakit sila mapahamak? Gusto ba ng Diyos na mapahamak sila? Hindi. Ayaw nila sa Diyos, kaya't darating sa kanila itong kapahamakan. Because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Okay? And then sabi ng verse 11, and for this reason, God will send them strong delusion. Grabe, Tutulutan ng Panginoon itong grabing pandaraya that they should believe the lie. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, madadayaan sila ng mga kasinungalingan na gagawin ng false prophet sa harapan ng Antikristo at maraming mga tao ang madadayaan nito. Kaya mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, mga kaibigan, itong preconditioning ng darating na panahon ay nakikita na po natin. It indicates na talagang malapit at malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kung ang hinahanap mo ay milagro, pagkagalingan ng katawan, kayang gawin niya ng diablo at ng kanyang false prophet. Mga kapatid, more than that,
ang kayang gawin ng Panginoon, of course. Alam natin yan. These are but signs na ginawa ng Panginoon noon para makita mo ang Savior na walang iba ang Panginoong Jesucristo na ang kanyang pakay. Primary na layunin niya ng pumunta sa sanlibutan ito. Mabasa ninyo Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save those which are lost. Hindi yung physical na kagalingan per se. Ha? Kagalingan po ng ating kaluluwa. Bakit? Lahat po tayo makasalanan. At talagang kung hindi tayo maliligtas, ay pupunta tayo talaga sa kapahamakan, sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi natin sa inyo, na mga nanonood dito, walang ibang pag-asa kundi ang Panginoong Jesucristo. Kasi siya lang naman ang tapos na nagbayad ng ating kasalanan. Kaya siya dapat ang nilalapitan mo, hindi relihiyon o kung sino mga santo-santa diyan. Huwag kayong magpadaya. Ngayon, kung ayaw mong tanggapin ang katotohanan yan, pagdating ng rapture, maiiwan ka dito, most likely madadayaan ka nitong Antikristo at ng kanyang false prophet. Iyon ang sinasabi dito. Ang sabi ng verse 12, that they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Sana sa mga nanonood, makita po ninyo ito. Now, anong gagawin ng second beast? Pangalawa, he will command all people to make an image for the beast or for the first beast. Verse 14. Parang anong tawag dito? Global idolatrous worship? Buong sanlibutan ay talagang uutusan nitong false prophet na gumawa sila ng icon and statue ng unang hayop, ang Antikristo, and then he will cause them to worship. Now, ito ang sabi ng verse 14. And he deceives those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and live. Grabe, no? So, naalala ko nung pinag-aralan natin doon sa blowing of the trumpets na bagamat ganun na nga ang nangyari, grabe na yun na mga pinatay ng Panginoon, about 1/3. At marami ng mga kasiraan ang nangyari. And yet, paulit-ulit na sinasabi doon, ang mga taong naiwan na hindi nangamatay doon sa mga calamities na yon, doon sa tinulutan ng Panginoon mga calamities, ay nagpatuloy pa rin sa pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Idolatrous worship. Sino ba ang ganito ngayon? Pag nawala na po ang mga tunay na mananampalataya sa sanlibutan ito, this world will be governed by Satan through his Antichrist and will be governed by idolatrous people through the false prophet. Now, pangatlo, anong gagawin ng second beast? He will murder those who will not worship the image of the beast. Papatayin niya. Papatayin niya ang mga hindi sasamba dito sa icon or sa image of the beast. Sabi ng verse 15. Ano ito? Repetition of the Roman Catholic persecutions during the Reformation? O siyempre, higit pa ito. Di ba? Higit pa ito. Meaning, talagang pasasambahin ang tao doon sa mga idols ng Antikristo, at ang hindi sasamba doon, talagang pupugutan ng ulo, papatayin. Now, kung mayroon kayo ng pagkakataon, subukan lang ninyo mag-research. Kunti lang. I-type lang ninyo, napakadali naman, i-google mo lang yon. Roman Catholic persecutions, makita mo doon, pati mga pictures nandoon. Pero yung binanggit ko na sa inyo nung Bartholomew Massacre, grabe yon. Spanish Inquisition, grabe yon. At sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa? The Roman Catholic Church. So,
mga kapatid, mas grabe, mas magiging malala itong persecution during the Great Tribulation. Ang mga hindi sasamba doon sa icons na ginawa para sa hayop, para sa Antikristo, ay papatayin. Then sabi ng verse 15, He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the beast to be killed. Grabe, ano? Papatayin ang hindi sasamba. Now, ang sumunod na gagawin niya, He will impose the mark of the beast on all classes of people. Mark of the beast. I-impose niya ito. Ano kaya itong mark of the beast? We will have a study on this sa susunod. So, hintayin niyo yan. What is the mark of the beast? Lord willing, we'll discuss that. At tingnan natin ang yung mga views, mga pananaw dito. Okay. He will impose the mark of the beast on all classes of people. 16 and 17. Sabi ng verse 16, He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Ilalagay doon itong marka, tatak, sa kanang kamay at sa mga noo ng mga tao. Sino itong mga tao? Maliit man, small, great, rich and poor, free and slave, meaning all classes of people. Ang small siguro dito, mga bata pa. Kung hindi nyo napapansin ngayon, mayroon na tayong marking ngayon sa magitan ng numbers. Naalala ko noon ang sinabi ng dating senador, I think it was Senator Villazon, sabi niya, pagkasilang ng isang sanggol, kailangang bigyan agad siya ng numero. Bigyan agad siya ng numero. Para, siyempre, mamonitor. And that was in the context of, anti-terrorism. Para daw ma-identify agad. Parang pre-presume na ang tao ay magiging terorista. But the point that I am driving at, mga kapatid, ay talagang nakikita natin na ang mga pangyayari ngayon is leading to that universal ID system. Yung tinatawag nating digital certificate, tinatawag ni Bill Gates na digital certificates. So, ito na nga kaya? Ito na nga kaya ang prelude to that final universal marking of all people. Not only for monitoring purposes, but also for control purposes. And maybe if we would have time to discuss, may mga notes ako patungkol sa technology in the last days. I don't know kung tulutan tayo ng Panginoon na i-discuss natin yan. Parehas katulad nitong artificial intelligence, itong robotics, itong tinatawag ngayong genetic editing. Genetic editing. At, of course, itong transhumanism. Nako mga kapatid, grabe. Parang ipinapakita sa atin na nahanda na, nandyan na ang lahat ng magiging parte, props or components ng one world government at ng one world religion. Now, verse 17, and that no one may buy or sell except one who has the mark of the name or the name of the beast or the number of his name. So mayroon pa rin negosyo na mangyayari. Mayroong buying or selling Pero ang gagamitin para makapagbili o makapagtinda, makabili o makapagbili ng mga goods, ito ng mark of the beast. Ano kaya? Ito na kaya ito ngayong tinatawag nating mga digital cash? Itong mga anong tinatawag dito? Hindi na kailangan ang pera na ginagamit, numbers na lang. Ito na nga kaya? Kasi ngayon nakikita natin, makakabili ka, kung meron kang credit card, numero lang,
tapos i-deliver nila sa iyo ang goods, aba? Anong gamit mo doon? Digital cash. Yung e-cash na tinatawag. Electronic cash. And so mga kapatid, it seems to indicate na ito na nga, andito tayo sa panahong ito na parang kumpleto na. Kung sa drama pa, kumpleto na, nandyan na lahat ng mga characters na gaganap sa drama. Nandyan na lahat ng mga props na gagamitin sa drama. Medyo nakasarado pa ang curtain. Ang kurtina nakasarado pa. Pagbukas niyan, that's the rapture, then magsisimula ang quote-unquote drama ng Great Tribulation. Mga kapatid at mga kaibigan, isa lang po ang kaparaanan para makapaghanda tayo. It's faith on the Lord Jesus Christ. At kung tunay tayo naligtas, hindi tayo dapat mag-alala. Hindi tayo dapat mag-alala. Kailangan lang na gamitin natin ang pagkakataong ito habang hindi pa dumarating ang Panginoon na maging masipag tayo sa pamamagitan ng lakas ng banal na Espiritu, ikalat natin ang Ebanghelyo. Okay? Hindi po mahirap magpahayag ngayon ng Ebanghelyo. Pili lang kayo ng mga magagandang presentation ng gospel. Hindi yung mga easy recivism. Kundi ipinapakilala kung sino si Kristo at kung ano ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ipinapahayag ang kaparaanan kung paano maligtas ang tao. May mga preaching tayo na ganyan, piliin lang ninyo. And I'm not saying in any way and any time that I am the only one who is preaching on that. Okay? Marami. Ay mga Americans dyan na pwede nyong tingnan ang kanilang preaching, i-share ninyo sa iba. Like si Paul Wasser, si John Piper, si John MacArthur. And itong mga taong ito, hindi naman kami nag-usap-usap, but they are people or preachers who are emphasizing the person and the work of Christ. Tutulungan tayo ng Panginoon mga kapatid at mga kaibigan, at sana handa ang lahat, at sana ang lahat ay instrumento ng Panginoon para sa iba na hindi pa nakahanda. This is your servant for Christ's sake. Muli, hanggang sa susunod, God bless us all.